Hello, good morning. Ang topic natin ngayon about GERD. Bakasyon na naman, tag-init, at nauuso na naman ang mga piyestahan. Kaya GERD ang pangkaraniwang problema ng mga kaibigan natin sa ganitong panahon. Kaya samahan niyo ako at pag-usapan natin ito. Meron akong inihanda na topic about sa GERD at ito yung napapanahon na pag-usapan natin. Kasi sabi ko nga kanina, uso na naman ang piyestahan, iba't ibang uri na naman ng mga kainan at pabundatan ng tiyan ang ating gagawin. Nalilimutan na naman natin ang mga pinagdaanan nating hirap sa sakit na GERD. Kaya ito, kailangan nating pagkwentuhan. At naghanda ako ng ilang kodigo para mas mapabilis ang ating usapan. Kailangan natin ng natural medicine sa GERD. Marami kasi ang mga kaibigan natin na umiinom ng gamot, iba't ibang uri ng gamot, sa iba't ibang mga medical practitioner na pinupuntahan natin. Lahat ito ay mabisang gamot pero ang nagiging problema natin, pangkaraniwan, yung hindi nito pagtalab at hindi nito pagbibigay ng hinahangad natin na nakagalingan. Pangkaraniwan na ito sa mga nangyayari sa atin, kaya nga itong ganitong bagay sinishare ko sa inyo. Mahabang panahon din ang mga lumipas sa buhay ko na ganito yung kondisyon ko at kailan ko nga lang din ito natuklasan na meron palang kagalingan ang sakit na GERD kahit pa ito ay tinatawag o nabibilang sa chronic disease. Alam naman natin na ang chronic disease is ang uri ng sakit na walang kagamutan. Pero nga, napapagaling natin yung tinatawag nating GERD dahil sa pagre-relax nito sa ating katawan, yung hindi pag-atake. Pero sa kasamaang palad, pagka inabuso na muli natin ang ating katawan, ito ay muling magpaparamdam sa atin. Kaya nga, kabilang siya talaga sa chronic disease. Walang kagamutan pero nakokontrol natin. Una natin pag-usapan ano ba yung acid reflux o ano ba yung GERD na nagiging problema natin. Mahirap kasi na nakaranasan kapag meron ka nitong ganitong uri ng sakit. Ang unang-una, ang GERD, ito ay yung tinatawag natin na acid reflux. Reminder mga kaibigan, ang GERD at saka acid reflux magkaiba. Ang GERD po ay isang uri ng sakit kapag ang acid reflux ay hindi na makontrol. Ang acid reflux po ay isang uri ng reaksyon ng ating katawan kapag meron tayong unang-una may kinain tayo na magre-react ng maasim para sa ating kalusugan, sa ating katawan, aakyat yung asido o kaya ay na-bloated tayo, sobrang dami ng pagkain, lalong-lalo na yung mga pinupuntahan nating handaan, hindi natin, sa sobrang sarap ng mga pagkain, hindi natin makontrol at yun nga, nagpapakabundat tayo. Nagiging dahilan ng pagkakaroon ng acid reflux. Kaya po sinasabi natin na ang acid reflux po, hindi po ito sakit. Ito po ay reaksyon ng ating katawan. Kapag may GERD ka, syempre, dahilan po ng acid reflux, hindi mapigilang pagkakaroon ng acid reflux. Paghapdi po ng tiyan, sa totoo lang, sa halos lahat na nagkaroon ng GERD, nagsisimula sa paghapdi ng tiyan. Hanggang sa nagkaroon na ng iba't ibang sintomas na nararanasan natin na hirap. Paghahangin ng tiyan o yung tinatawag natin bloated, nahihirapan na tayong magkaroon ng kaginhawaan o tumunaw ng ating mga pagkain. Laging pakiramdam natin na tayo busog kahit matagal na tayong natapos sa pagkain. Nahihirapan tayong tumunaw ng pagkain. Nagkakaproblema po ang ating digestive system. Kadalasan, kalimitan na ito nangyayari sa mga may sakit na GERD kapag medyo tumagal-tagal na yung sakit na to.
nagkakaroon ng sintomas ng pagkahilo, pagsakit ng ulo, sakit ng katawan at kasukasuan, pagsakit ng dibdib. Ito yung kalimitan napapagkamal ang sakit sa puso. Kahit ako, naging problema ko to at nabigyan nga ako ng gamot sa puso dati na kahit wala akong sakit sa puso, yung kaunanahan kong pagpapagamot dati. Kasi nga, bukod sa pagsakit ng dibdib, nagkakaroon na tayo ng hirap sa paghinga pagka ganito na yung kondisyon natin. Mamaya pag-uusapan natin kung bakit may ganung pakiramdam ang taong nagdaraan sa sakit na GERD. Pamamanhid ng katawan, isa pa rin ito sa nararanasan ng isang taong may sakit ng GERD. Namamanhid ang katawan, nagkakaroon ng pangangatal, at masakit na lalamunan. Pangkaraniwan to, pag sakit ng dibdib, umaabot siya hanggang sa lalamunan. At itong mga binanggit natin ito yung mga pangunahin na nararanasan, nagiging epekto ng isang taong may sakit na GERD. At kapag hindi agad naagapan ng sakit na to, ito naman yung nagiging epekto, pang matagalang epekto para sa atin. Nagkakaroon ng sinusitis. Ako, ganyan ang naging problema ko. Nagkaroon ako ng sinusitis. At isama na rin natin dito, nagkakaroon tayo ng vertigo. Yung pagkahilo, yung permanent pagkahilo sa tuwing, kasi nagkakaroon tayo ng problema sa balance ng katawan natin, nagiging imbalance tayo. At isa pa rito, nagkakaroon tayo ng problema, nagkakaroon ng Barrett, ng hernia, at umuwi ito sa pagkakaroon ng ulcer o pagkabutas ng ating mga bituka na kailangan maagapan agad at nagiging emergency sa hospital. Ito, karanasan ko din to, nagkakaroon ng isang pasyente ng rheuma kasi kanina nga napag-usapan natin na kasama sa mga sintomas, sign and symptoms ng may sakit na GERD, yung pananakit ng kasukasuan ng mga buto-buto. At habang tumatagal, nagkakaroon na tayo ng rheuma. Siyempre, huwag natin kakalimutan na ang GERD, isa itong lifestyle disease. Ibig sabihin, meron tayong problema sa lifestyle, lalo-lalo na sa pagkain. At dahil sa mga ganung bagay, ganung pinapasok natin sa ating katawan, nagkakaroon din tayo ng iba't ibang problema sa ating kalusugan, hindi lang GERD. Kadalasan, sa lahat ng sakit naman, dumadapo ito. At karanasan ko ito sa GERD, yung anxiety. Ito yung pang-chronic din to pang matagal lang problema din ang anxiety, pero ito ay katulad ng GERD na ma-manage. Yun na nga, yung pangangatal sa katawan, yun ay nagtutuloy-tuloy panic attack kasama ito ng anxiety. Yung panic attack. Kapag sobra na yung takot na nararanasan ng ating katawan, nagkakaroon na ito ng panic attack. At kapag tuloy-tuloy na umiinom tayo ng gamot, hindi natin naaasikaso yung ating katawan. Kaya nga ang ating title dito ay natural medicine. Pag-uusapan natin yung kagandahan ng natural medicine. Bakit kailangan natin ng natural medicine kahit na umiinom tayo ng gamot? Kahit nagpapagamot tayo sa doktor. Kasi kapag hindi natin ginawa yung kagalingan o makontrol natin yung acid reflux, yung pagkakaroon ng GERD, pwede tayong magkaroon o mauwi sa cancer sa sikmura. Marami namang case na nagkakaganyan. At kahit pa sa mga pag-aaral. Ganun din yung cancer sa lalamunan. Sikmura at lalamunan, kasi ito yung pinamamahayan ng acid na kapag nasira yung coated nito sa ating sikmura, magkakaroon tayo ng Barrett, magkakaroon tayo ng hernia, magkakaroon tayo ng ulcer, magkakaroon tayo ng cancer sa sikmura. Ganun din po sa lalamunan. Kasi yung ating sphincter, yung panara po sa ating lalamunan, kapag nasunog na, nagkaroon na po ng Barrett siya, lalambot na siya, magkakaroon na siya ng hernia. At yung ating lalamunan, wala po siyang coated. Pananatiliin po na naandyan yung
asido na hindi po nababagay sa lugar na yan. Doon po nagkakaroon ng reaksyon pagkasira nito at nauuwi sa pagkakaroon ng kanser. Kaya po mahalaga po ang kaalaman tungkol sa sakit ng ganito. At ang isa pong problema, sa pagtagal po ng pag-inom natin ng gamot, nagkakaroon na rin po tayo ng kidney problem, kidney disease. Kaya wag na po nating paabutin sa ganitong mga matagalang epekto kasi mas malaki pong problema para sa ating kalusugan. Kailangan po natin na magpasuri sa mga doktor, sa mga dalubhasa para po mabigyan tayo ng ng tamang kaalaman at tamang mga medisina para sa ating sakit. Yun nga po, napag-usapan natin kanina na yung mga gamot na iniinom natin, nagkakaroon ng problema dahil hindi tayo lubusang nakakaranas o nakakaramdam ng tamang kaginhawaan o yung hinahanap nating kagalingan sa sakit na meron tayo. Kasi po yung gamot na ibinibigay sa atin ng ating mga doktor, synthetic medicine po to. Doon sa mga vlog na ginagawa ko about sa preventive health lifestyle, ano po talaga to, kasama sa mga iniiwasan. Kasi nga synthetic siya, kapag matagalan na iniinom natin to, nagkakaroon po ng problema at kung mali ang proseso na pag-inom natin to, kaya kailangan ng guide po ng doktor sa pag-inom nito at wag po nating aabusuhin yung drug abuse na sinasabi natin. Kasi kapag po tumagal, nagkakaroon nga ng side effect, nagkakaroon tayo ng ibang problema katulad nga po ng cancer, ng kidney disease, sinusitis, nagkakaroon tayo ng vertigo. Yan po ay dahil din sa pag-inom po ng gamot at iba pa pong mga karamdaman. Nagkakaroon po tayo ng sakit sa liver. Marami po. Ang dahilan po niyan, yung synthetic medicine po kasi may synthetic may chemical siya na sumasama sa dugo. Nagkakaroon po siya ng toxic sa dugo, nagiging lason sa dugo na i-distribute ng dugo na salip na vitamins and oxygen. Okay, ang dadalhin ng dugo, ang nangyayari, yung toxic po, hindi po kasi natutunaw yung mga synthetic chemical na to. Humahalo po talaga to. Kaya nga po, ang kailangan natin gawin po dyan ay yung tinatawag natin detoxification. Kailangan po natin na i-detox yung mga chemical. Hindi lang po sa gamot nanggagaling ang lason o ang tinatawag natin na toxic. Sa lahat po ng chemical na pinapasok natin sa ating katawan, kasama na po dito yung sa ating lifestyle. Kaya nga po tinawag itong lifestyle disease. Sa umpisa, talagang GERD ang mararanasan natin, pero habang tumatagal, kapag hindi natin na-address ang problemang ito, nagkakaroon talaga ng iba pang masamang kondisyon sa ating katawan. Kailangan po natin talaga ng prevention. Unang-una, sinabi ko kanina, detox. Kailangan natin ng healthy foods. Healthy foods po, pamalit po sa mga pangkaraniwan nating kinakain ngayon na unhealthy. Para sa mga kabataan na ang kinagisnan ay ganitong uri ng pagkain, yung nakikita natin sa lansangan, sa lahat ng sulok ng ating lugar na pinupuntahan, kalimitan po ay unhealthy foods yan. Hindi po yan yung talagang pagkain ng tao. Ang talagang pagkain po ng tao, yung mga healthy foods po na kinagisnan ng mga matatanda natin. Yan po yung mga gulay, prutas na dapat talaga nating ikonsumo sa katawan. Kailangan din natin na magpasok ng mas mabilisang mga vitamins. Marami namang vitamins sa merkado, yung nabibili natin na mga iba't ibang uri ng vitamins. Kaso nga lang, mas iba pa rin yung galing sa pinagmulan. Galing sa pinagmulan. Ibig sabihin po, original. Kasi doon ang galing. Yung mga vitamins po kasi yan po ay ginagawa ng siyensya sa pamamagitan ng kolekta ng mga vitamina sa iba't ibang uri ng halaman at kadalasan po ay
synthetic chemical ang kasama nito. At yun nga po, may problema tayo sa synthetic chemical, hindi po siya natutunaw at nagiging toxic lamang. Pwede natin siyang makuha sa mga herbal tea. Kaya nga po ang ating channel ay TTV. I-realize ko po sa mga tao na mahalagaan siya. Kung saan po dito nagsimula ang ating mga ninuno ang pag-inom po ng tsa. At sa pag-aaral nga po, ang mga lugar, bansa na nga mahihilig sa tsa at buhay pa ang kultura na pag-inom ng tsa, sila po yung may mga maraming mga nabubuhay na matatanda tulad ng Japan. Tulad ng mga lugar sa China na mga liblib na lugar na buhay ang kultura na pag-inom ng tsa, sila po yung mahahaba yung buhay. At sila rin po, kaya humaba ang buhay, hindi po sila agarang nagkakasakit. Kailangan po natin yung mga food supplement, kaya nga nauso yung mga food supplement. Ngayon po, dahil sa kamahalan ng food supplement, huwag po kayong mabahala kasi nakukuha natin ito sa mga natural na mga pagkain. Doon na nga rin po natin makukuha yan sa mga healthy foods, sa detox, sa tea. Nakukuha po natin dyan ang mga food supplement, dyan din po nanggagaling yan. Kaya huwag na rin po kayong pumila sa mga sa mga seminar na mga food supplement kung hindi nyo naman kaya ang mga presyo nito dahil napakamahal niyan. Sa katunayan po, marami po ang yumayaman sa pagka naging member ng mga ganitong uri ng negosyo kasi nga po sa mahal po niyan, malaki po yung kinikita nila. Kaya pero doon sa may kakayahan na bumili niyan, hindi ka na magpoproseso, hindi ka na magtatanim, hindi ka na magtutuyo nung mga gagawin mong herbal tea, pwede ka nang bumili kasi may pera ka naman. May pera ka naman, bumili ka na lang. Pero yung mga walang kakayahan na bumili, magtanim ka at ikaw mismo yung mag-produce katulad ng ginagawa ko. Huwag natin kalimutan yung exercise. Ang exercise po ay mahalaga pong sangkap para sa magandang kalusugan ng tao. Kailangan po yan ng katawan, ang mapawisan. At kasama rin po dyan yung sunlight at pag-inom ng tubig. Yung tamang tubig po. Marami na rin tayong tubig ngayon, nasa merkado na nalinis na siya, may pinakaalma na. Mas magaling pa rin talaga yung original, katulad ng mga vitamins na sinabi ko kanina, maganda yung original, yung dun sa pinagmulan, ganun din sa tubig, maganda din dun sa pinagmulan. Siyempre, sorte kami mga taga-probinsya, meron kaming bukal. Yun po ang kahalagahan ng prevention. Paggamit po ng mga natural na medisina. Kasi ang tanging dala po ng pag-inom ng gamot na sinasabi natin kung bakit kailangan natin magpa-doktor kasi ang target po ng gamot ay mabilisang epekto sa mga signs and symptoms. Kapag uminom ka ng gamot, madali ka ngayon magpalakas. Madali ka magpalakas kasi wala ka na masyadong nararamdaman. Nakokontrol na ng gamot na iniinom mo sa pamamagitan ng pag-aalaga sa'yo ng iyong doktor. Doon na natin papasok yung prevention. Yung pag-inom na natural na kasi para mapalakas yung katawan. Para maiwasan na natin yung ganitong karamdaman, maiwasan natin yung pag-inom ng gamot. At ang mahalaga sana dito, habang wala ka pang nararamdamang GERD muli, mag-prevention ka na para hindi ka na uminom ng gamot, hindi ka na pumunta doon sa doktor. Mas maganda yung prevention ahead siya sa pagkakaroon ng sakit. Yun nga po, kapag ginagawa mo na itong practice na to, siyempre kailangan continuous practice for prevention for lifetime. Buong buhay mo na itong gagawin, mga kaibigan, para makaiwas tayo sa GERD na pinag-uusapan natin. Tsaka wag natin kalimutan, practice to avoid unhealthy foods and lifestyle if you want. Sa kagustuhan mo, kailangan, kung ayaw mo na maranasan muli, nararanasan mo ngayon, tuloy yung practice ng prevention at hanggang kaya mong iwasan yung mga pagkain na unhealthy at mga lifestyle, gawin mo. At reminders po,
bago mangyari ang GERD, nauna po nating inabuso sa lifestyle ang ating katawan. Kaya thank you and have a nice life, brother.